Nabansagang Masters of Adaptation at Kings of Novelty Singing ang tambalang Jack and Poy. Pero matagal na silang hindi naririnig. Ano na kaya ang nangyari sa kanila? Sa entablado, umiikot ang buhay nila. Sa bawat pagkakataong humaharap sila sa mga manonood, sandata ng isang alagad ng sining ang kanyang talento. Pero paano kung pagtutok ng mga ilaw, naglaho na ang katuwang sana sa hamon ng nag-aabang na madla? Dekada 80, sa gitna ng kantahan ng mga singalong bar noon, nabuo ang pagkakaibigan sa entablado ni na Edward at Rodelio. Doon kami nagkakilala ni Poy as a solo singer din siya with Betong. Para kami mga magkakaibigan, so after ng gig namin sa mga singalong bar, doon kami isang hangout na every morning, doon kami nagpapaumaga. Pero higit pa sa talento sa musika, ay ang likas nilang galing sa komedya. Kaya tulad ng mga comedy duo na Raycard's Duet at Pork Chop, bumandera naman ang tambalang Jack and Poy. Ang adikain natin, kailangan makapagpasaya tayo ng tao, makaaliw tayo ng tao, even abroad, even sa mansulok ng Pilipinas. Binansagan silang Masters of Adaptation dahil sa tinagalog nilang mga foreign hits. Sabay-sabay naggumiling ang lahat sa nakakakiliting Binambo No. 5. Kulang sa akin ang buong gabi dahil si Angela, Monica, Nini at Isa mahirap iwasan lahat gustong sumama. Kay laking gulo hindi lang nila alam, sa dami ng babae ko ako'y hirap di maiwasan, pagod ko'y sulit pag sila'y kasama ko ay nasa langit. Hanip si Priscilla. Kasama ang ilan pang mga kaibigang komedyante at artista, naging suki ang tambalan nila sa mga pistahan, kampanya sa eleksyon, mall tour at iba pa. Yung gusto namin talaga, makilala kami ng konti and then makaaliw kami ng tao sa pamamagitan ng music. Pero noong Oktubre ng nakaraang taon, nahinto ang awitan at biruan. Napilay ang tambalan nang madiskubre nila ang stage 4 na cancer sa atay ni Poy. Hirap na sa pagtayo, pag-upo at maging sa paghiga ang bagsak ng katawan ni Poy. Ito ang tanging pwesto kung saan nakakaramdam siya ng konting ginhawa. Meron siyang sinabi sa amin, sabi niya, pare, isa na lang ang doktor ko. Alam niya eh, sabi, nasa taas na lang daw. Sabi niya ganun. Sabi ko, para yun man talaga una, isa na lang ang doktor mo. Pero sabi nga natin, hanggat humihinga ka, hanggat may buhay tayo, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Laban lang. Sa pag-atake ng karamdaman, ang dalawang anak ang nakasaklolo sa kanya. Sina Jane at Edison ang nag-aasikaso ng mga pangangailangan ng ama. Sa umaga kasi, bread lang. Tapos yun, sabi niya, gusto mong kape, gatas. Pag ano naman, tanghalian, gusto niya may sabaw. Ayaw niya nung prito. Kailangan mga sabaw. Malalambot. Kasi masakit na. Kasi pag tinatawag na ako pag sumasakit, so lalagyan ko siya ng kumbaga sa first aid ko. Pag inasing ko siya dito, habang tumatagal, nare-relax siya, nakawala yung sakit. Natigil sa pag-aaral ang dalawa dahil sa problemang pinansyal at lalo na sa kalagayan ng padre de pamilya. Yun yung pangarap nila sa amin na makatapos ng pag-aaral, makapag-ibang bansa para umangat yung buhay namin. Hiwalay sa unang asawa si Poy, kaya't matagal ding nawalay sa kanya ang tatlong anak. Ngayon, iisa ang hangarin ng magkapatid. Maging makabuluhan sana ang bawat sandali na kapiling ang ama. Para sa kanya siya, ayoko na nahihirapan na siya. Pero lumalaban siya. Naisip ko na gagaling siya. Walang imposible. Hindi ko pinapansin yung mga bukol sa likod niya. Pero para kay Jack,
Hindi pa raw tapos ang pagtatanghal ng katambal niyang komedyante at mga awit. Dahil isang grand finale raw ang nararapat para sa isang kaibigan at kapatid niyang hinahangaan. Masakit para sa amin na mawala siya kasi isa siya sa instrumento para makapagpasaya kami ng tao. Pero talaga, ang gusto niya talaga hanggat maaari makapag-show siya ulit. Makita niya yung tao pumapalakpak sa kanya, nasasayahan sa kanya. Pero sabi ko, yun lagi sinasabi namin sa kanya, even though na alam niya, nararamdaman niya sa sarili niya na hindi niya na kaya. Sabi ko, pare, pilitin mo. Kasi marami pang taong naghihintay sa atin. Sinubukan namin kausapin si Poy nang mabuti na ang pakiramdam niya. Pasalamat ako unang-una sa Diyos. Siya pa rin ang doktor ko. At sa kabila ng hinaharap na sitwasyon, ang pamilya pa rin ang kanyang inaalala. Humingi ako ng tawad sa mga anak ko. Kaya, muli 5 buwan na wala akong anak buhay. Matapos ang aming maikling panayam, nagpahinga na muli si Poy. Ngunit, yun na pala, ang huling makikitaan siya ng sigla. Sa lahat ng mga kaibigan ko, humingi ako ng paumanilay. Sa dami ninyo, hindi ko maalala yung iba, pasensya na. Pero deep inside my heart, mahal na mahal ko kayo. Susunod, ang pagbibigay pugay kay Poy. Ika-5 ng Pebrero, inihanda sana namin ang isang sorpresa para kay Poy. Ngunit kami ay nakatanggap ng malungkot na balita. Tuluyan nang namaalam si Poy. Dinatan naming nagdadalamhati ang kanyang kabiyak na si Rhea. Sabi lang niya, yun nga, mahal na mahal niya ako. Sabi ko naman, mahal na mahal ko siya. Kaya kahit sa sitwasyon na doon, talagang pinakita ko sa kanya. Ikinuwento naman sa amin ni Edison ang mga huling sandali ng ama na kinuhanan pa niya ng isang video camera. Pero hindi na siya makausap. Pag ganun-ganun na lang, tatamo-tamo. Tapos, hindi na siya makausap ng maayos. Ang ginagawa ko, nagre-record ako sa cellphone ng message ko. Napalakas ko loob niya, lalagay ko yung earphone dito. Saka ako i-play ng paulit-ulit. Pagpahinga na siya. Ngayon, nakahinga na siya. Lagi siya nakaupo. Hindi siya nahihirapan. Ibinalita na rin namin ang malungkot na pangyayari sa aming mga bisita. Binigay niya aso sa akin. Iyak ng iyak. Madaling araw hanggang ngayon sa kanya. Kaya tapos biglang tumawag nga. Kaya tapos pinasok ko yung aso sa tumahimik. Ang ilan sa kanila, hindi alam ang malalang kondisyon noon ni Poy. Kaya't malaki ang panghihinayang nila dahil hindi na naabutan ang kasamahan. Sobrang ang laki ng diferensya kasi ang huling magkita kami, taba pa siya eh. Yung talagang makikita mo, blooming pa siya eh. Yung ngayon, sobrang payat niya na parang hindi na siya si Boy na nakita ko noon. Kaya sobrang parang naaawa ako sa kanya na hindi ko alam. Talagang gano'n ang buhay ko na unahan lang eh. Diba? Tapos, sinext ako kanina na he passed away na. I was on my way here. Parang nalungkot ako kasi hindi man lang siya naabutan. Pero at the same time, siguro ano na rin yun na pahinga na siya sa mahirapan. Bagamat hindi na nasaksihan ng kanyang katambal ang aming sorpresa, malaki pa rin ang pasasalamat ni Jack. Kahit na sabihin natin na doon na siya papunta, parang hindi pa rin matanggap.
Anyway, ang importante naman yung kahit hindi niya nakita na marami nagmamahal sa kanya, mararamdaman niya rin yun. Sila kasi yung pagkano malakas magkakot ng crowd din habang wala yung mga kandidato natin. At the same time, talagang galing magpatawa. Kaya sila yung kinuha natin. At yun, magaling sila. Yung sinabi nga na gusto akong makita at siya yung sakit, wala na yung sakit niya. Sabi ko siya dadalawin ko. Tapos nung malaman ko nga, an hour ago, patay na siya. On the way na ako dito. Ang lamig ako, lubutan ako. Sabi ko, ano ba yan? Sayang luminapan. Siguro, kung nakita niya yun, sobrang matutuwa siya. Kasi lahat ng nag-run, gusto niya makita. Dito muling nakapiling ni Poy ang ina at mga kapatid na umuwi mula sa Bicol. Yun na nga, tuwing uuwi siya sa amin, may pasalubong yan sa akin. Ma, ito sa'yo. Ganun yan, marami. Kamabait yan, masunurin yan, kahit maliit pa. Kung maaari nga lang napabuhay ulit. Mabuhay ulit. Sana mapunta nga siya sa langit. Sana nga yung wish niya matupad, yung makapag-aral yung mga anak niya, yung makapagtapos. Bilang pagkilala kay Poy, sinimulan namin ang espesyal na programa. One, two, three, four, five. Okay, dami ng babae sa aking buhay. Tila, wala nang pahinga. Mga ganda, mapuputi at talagang lahat sila ay mga sexy. Hanin si Patricia, Patricia. Hanin si Ana, hanin si Sabrina. Hanin din si Lupa, kinis niya. Hanin na hanin din siya. Hi Poy! Ilan lamang sila sa mga napasaya ng mga awitin ng comedy duo nyo na Jack and Poy. Kaya naman bilang pasasalamat, kami naman ang magbibigay ligaya sa'yo dito sa Wish Ko Lang. Surprise! Grabe na surprise ako. Maraming salamat sa Wish Ko Lang. Sina